it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Or to understand this word, the Lord tested Abraham and said unto him, Abraham, and he said unto him, Behold, here I am. And he said, Take now your son, thine only son, whom thou lovest, and get thee into a land of Moriah, and after him there for a burnt offering, and offer him there a burnt offering, and upon one of the mountain which I will tell thee of. Verse 3, and Abraham rose early in the morning, and saddled his ass, and took his young men with him, and Isaac, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. So dinala niya, mga kapatid, yung mga pang-alay, yung mga gagawing uling at pang-ningas ng handog. Verse 4, and then on the third day, malayong biyahe pala, no? Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. So nagbiyahe na matagal at tumingala siya, nakita niya yung lugar na sinabi ng Panginoon. Abraham said unto his young men, mga kasama niyang mga kabataan, mga katuwang at mga alipin, abide ye here with the ass, and I and the lad will go up yonder and worship and come again to you. And verse 6, Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. 7, Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for burnt offering? Ama, nandito na yung ating paghahanda sa ihahandog, apoy, at yung susunuging mga kahoy, pero asa ng handog? Verse 8 says, And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God told him of, and Abraham built out an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac. Ginapos po niya si Isaac. And laid him on the altar upon the wood. Last 3 verses, mga kapatid, and tiklop na itong aking Bible, mga kapatid. And Abraham, mga kapatid, stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And verse 11, the angel of the Lord called upon him from heaven, said, Abraham, Abraham. And said, mga kapatid, Here I am. And he said, Lay not thine hand upon thy lad, neither lay not thou anything upon him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son. Hallelujah. And verse 13, And Abraham lifted his eyes and looked, and behold, by his horn, a ram caught in the thickets. Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay dakila. Please be seated, mga kapatid. Welcome po sa tahanan ng ating Panginoon, and I'm so happy to see the worshipers, the believers in the house of the Lord today. Hallelujah.
And let me preach to you today about the subject, who is your Isaac? In fact, we can say, who is and what is your Isaac? Sino at ano ang Isaac ninyo? Kumbaga sa Tagalog. But before we go to our message, ulitin natin yung sinabi ng taong Abraham sa kanyang anak. Nagtanong Tay, may ihahandog tayo. Hindi niya naman alam kasi yung gagawin Basta alam niya maghahandog ng alay doon sa taas ng bundok. Kaya nagtaka yung anak, sabi, bakit ganito lang ang ating bit-bit-bit-bit? Mukhang may kulang. Dala na natin yung pangningas, pagpapaapoy, at yung apoy. But where is the offering? In fact, ito po ang verbatim na sinabi ni Abraham. God will provide Himself a lamb for the burnt offering. Yun ang sagot, mga kapatid, ni Abraham sa kanyang anak na nagtanong. Sa Tagalog, anak ko, ang Diyos ang magbibigay ng kordero para sa handog na susunugin. Kaya't nagsama silang dalawa sa paglakad, paakyat. Mga kapatid, mga kaibigan, wala ka nang makikita sa pangyayaring ito na mas maliwanag kung hindi ka titingin sa puso mismo ni Abraham. Kasi mga kapatid, ito pong utos ng Lord na paghandog ng kanyang anak at paghingi ng Diyos sa anak na kaisa-isa ni Abraham, ito'y kumukurot, ibig ko sabihin, sa damdamin ni Abraham. This is not easy. The commandment is, for me, is heavy, mga kapatid, and burdensome. Anak ni Abraham na kaisa-isa, hinihingi ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makikita mo, mga kapatid, yung nararamdaman dito ni Abraham, kung ikaw ay lalagay sa kanyang nararamdaman, sa kanyang puso, mga kapatid. Ang sabi po rito, imagine the panic which ripped him when the Lord made the ultimate test of his obedience and unquestioning faithfulness. Alam niyo, mga kapatid, una kong masasabi sa inyo, hindi po hihingin ng Diyos sa isang tao ang isang tao rin o bagay na hindi kakayanin ng tao to begin with. Pero matindi po ang dating kay Abraham. Pero makita mo, mga kapatid, na si Abraham ay may pananalig, may pananampalataya. Kasi kung wala, hindi siya susubukan ng Lord ng ganon. Hindi niya kakayanin kung sakasakali. Pero alam ng Diyos, iba si Abraham. Mahal ni Abraham ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, sinubukan ng Diyos si Abraham kung gaano niya kamahal ang Panginoon. Kaya kanyang pagsunod at kanyang hindi pagtanong na pagiging katapatan. Di ba, mga kapatid, bakit gano'n ang pagkasabi ko? Hindi nagtatanong na katapatan. Kasi mayroong mga tapat sa tao, tapat na mga tao sa Diyos na nagtatanong. Lord, bakit ganito? Lord, baka pwede naman. Pero si Abraham, wala ka makikita sa sitas ng Biblia na siya ay nagduda at nagtanong bago siya sumunod. We feel with Abraham. Atin pong nararamdaman, ang nararamdaman ni Abraham, the years of longing, and then the gift of a son. Tatandaan natin, mga kapatid, si Abraham ay hindi po isang taong maraming anak. Meron siyang anak na dumating sa panahon na hindi niya akalaing darating. Bagamat ang pangako ng Diyos sa kanya ay magiging ama ng maraming mga anak at henerasyon ng mga tao. Ama ka ng bansa. Ama ka ng maraming tao. And yet, wala pa siyang anak nung panahon na nangako ang Diyos sa kanya na siya'y magiging ama. Pero yun, nagkaroon po ng anak, ang pangalan Isaac. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The years of longing, and then the gift of a son, ay kanya pong natamo. If we identify the most precious person in our lives and put him or her in place of Isaac and offer it to the Lord,
what will be the feeling? Kung ating gawin lang at this moment, para maramdaman mo yung nangyaring kabigatan ni Abraham, ilagay mo yung importanteng bagay o tao sa buhay mo at ipalit mo kay Isaac at ito'y ihandog mo kay Lord. Di ba hindi mabilis? Tama ba? Palakpakan muna natin muli ang ating Panginoon. Church, I tell you, nandoon yung anguish. Maghihirap ang iyong kalooban kasi ito'y anak mo na o mahalagang bagay para sa iyo. Now trudge up the mountain of Moriah. Sila po ay umakyat. Hindi lang po ito patag na lugar, kundi sila'y kailangan pa umakyat, mga kapatid, sa bundok ng Moriah. And what was going through Abraham's mind, yung po ang mahirap. Pagkapag meron pong hiningi na dakila ang Panginoon, mahirap masunod, pero dapat sundin. Habang ikay patungo sa gagawin mo at pagsunod mo, ikay nagmumuni-muni at nag-iisip. Ikaw ay nagkakaroon, mga kapatid, ng kalungkutan, kabigatan, pero gusto mong sumunod at yun po ang nangyayari sa isip at puso at kalooban ni Abraham. Kasama niya yung kanyang anak. Wala siyang sinasabi sa kanyang anak sa inutos ng Diyos sa kanya, pero kasama, mga kapatid, niya ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Ang tawag ay laughter. Tama ba? Isaac means laughter. Kasi masaya ang mag-asawa na nagkaroon sila ng anak. Praise God. Hindi mapaniwalaan na ganito na ako kagurang. Kagurang ka, ang tawag dito, magkakaroon pa ako ng supling. Pero nothing is impossible to God. Hallelujah. Kaya sabi nga ni Sarah, di ba? Hagar, sige, samahan mo yung asawa ko kasi hindi ko mabigyan ng anak. Si Hagar. Kaya nagkaroon ng anak, di ba? Si Ismael. Ano sabi ng Lord? Hindi yan ang aking hirang. Meron akong ibibigay sa inyong anak. Isaac. Hallelujah. Mga kapatid, sila po, mga kapatid, ay umakyat sa madalit salita. And what was God doing? Ano kaya ang plano ng Diyos dito? Ano kayang ginagawa ng Panginoon kung bakit niya ako inutusan ng ganito? Why would He ask for a sacrifice of the only hope of fulfillment of His promise? Paano kaya ito matutuloy samantalang may pangako siya na ako'y magiging ama ng maraming bansa. At ito, kukunin niya yung anak ko. Paano matutupad yung kanyang plano? Kaya, tuliro, nababagabag siya. Minsan nangyayari sa atin yan. Sinasabi natin, paano matutupad yung plano mo sa akin, Lord, kung ito yung pinagagawa mo sa akin, sa liwa dun sa tingin ko na dapat kong gawin. Kaya mga kapatid, ang kapansin-pansin dito, hindi po nagtanong at nagduda si Abraham. Tama ang ginawa ni Abraham. Kung tayo may magdududa sa kapwa-tao, pwede. Pero sa Diyos, huwag natin siyang pagdudahan. Muli, hallelujah. Purihin natin ang Diyos na buhay. Listen to the imploring love of Isaac. He trusted his father so much, just as his father trusted God. Tay, meron na tayong pang burnt offering. Yung mga bagay, yung mga minor things na dala-dala natin. Pero yung handog, yung pinaka-importante, wala yata tayong dala. May nakakalimutan po yata tayo. Ano sabi ng kanyang tatay? God will provide. Yab, hey, Bob, hey, Jireh. Yab, hey, Bob, hey, Jireh. The Lord will provide. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Asan yung tupa? We have the wood, we have the fire, but where is
the offering. At nung tinanong siya ng anak niya, lalo pang hindi niya masabi. Pero sinabi niya, God will provide. Narinig niya yun, lalo pang nabiyak yung puso niya. Hindi niya madirekta, anak, ikaw ang handog mamayang konti. Pero hindi natalian niya na mga kapatid si Isaac, ayun, nako po. May nahalata na si Isaac. Pero si Isaac ba, tulad sa mga pelikula, wag mo ako talian, hindi ako handog. O yung mga dramatic mga kapatid na mga natatakot na, wag naman, wag mo akong saktan. Walang ganun, walang drama. Ano lang siya? Nagpatali siya, parang tupa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And he ached in pain in his heart, too great to bear, as he bound his son. Dapat kasi naiintindihan natin itong paghandog ni Abraham, hindi siya yung parang, offer, sige po, punta ako sa Mount Moriah, i-offer ko po. Boom, offered. Hindi ganun. Kasi yung pag-offer niya, mga kapatid, hindi niya pwedeng pakawalan basta-basta yung mahal niya. Pero dahil ang Diyos na nagsabi, mabigat man sa loob niya, yung pagtali niya pa lang, kung pwede tagalan niya, para makapiling niya pa yung anak niya na mas matagal. Dahil hinihingi ng Diyos itong anak niya, handog para sa Panginoon. Never ang Panginoon humingi ng human offering. Sa mga pagano na mga relihiyon, ganon, hinahandog nila yung sarili nilang laman para sa Diyos-Diyosan nila. Pero ito, never ko nakita ang Panginoon nating Diyos naghingi ng handog na anak o human being compared to the usual practice of animal replacement offering. Palakpakan po natin ng Diyos. Church, did he protest? Ay, pa, mali itong ginagawa mo ha. Pa, istigil mo na pagtali mo. Ang higpit-higpit, di ako makawala rito. Buti kung tatalian mo ako, medyo pwede pa ako makaalpas, okay, makakatakas ako, mga kapatid. Walang protesta, walang complaint. Was there a cry of anguish, mga kapatid, on the side of Isaac? Wala. Nagpasakop po si Isaac. Isaac trusted his father as his father trusted God. Nagtiwala siya sa kanyang ama kasi nakita niyang kanyang ama nagtiwala sa Diyos. Oh, hallelujah! It was just as Abraham was about to thrust the sharp blade into his beloved son's chest. Ito yung pinakamahirap, yung kanya na ibibigay ang buhay at ihahandog ang buhay ng anak niya para sa Diyos na humihingi nito. Kanya na po itong papatayin at bilang pagsunod sa ating Panginoon. Bago po nangyari, mga kapatid, may anghel na sumigaw, Abraham, Abraham. At nung narinig niya, sabi niya, narito po ako, here am I, sabi ni Abraham. The commanding voice from the heavens so shattered and shocked Abraham that he was able to drop the knife. Hindi niya natuluyang saksakin, patayin ng kanyang anak. Nahulog po yung kanyang panaksak, mga kapatid, sa kanyang sariling anak. Then he saw the ram. Mga kapatid, hallelujah. Abraham dropped the knife, then he saw the ram and had provided for the sacrifice. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos na humingi, ang Diyos rin ang bumawi. At that moment, mga kapatid, napatunayan ng Diyos na si Abraham ay tunay na masunurin at nagmamahal sa ating Panginoon. Why did God put Abraham through it? The question is, bakit pinahintulutan ng Lord na dumaan sa ganung katinding pagsusubok itong si Abraham? Gusto niyo malaman na sagot?
It was because God wanted Abraham, not Isaac. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gusto subukan ng Diyos si Abraham. Hindi naman niya talaga kukunin si Isaac. Kinuha niya ba si Isaac na bilang handog? Hindi. The Lord provide, tulad nga ng sinabi ni Abraham, prophetical. Hindi pa nangyayari, sinabi ni Abraham, God will provide. At nag-provide nga ang ating Panginoon. Sa inyo po na nahihirapan sa pagbigay ng mga ikapu, alay, kung ating pong papag-aralan ito, wala po tayong pwedeng pagmalaki. Yung minsan binibigay natin, parang sabi yan, laki no? Malaki yan kasi malaki naman binigay ng Diyos sa atin. Yung binigay natin galing din sa Kanya. Bakit? God is Jireh. Yahweh Jireh. Yabheh Babheh Jireh. Siya po ang provider. Kaya whatever we have on our hands, binigay ng Diyos. Yung lakas natin, yung talino natin, galing sa Diyos. At dito mga kapatid, makita mo, yung hiningi niya, subok lang pala. At nakasunod si Abraham, purihin ng Diyos. He was after Abraham, not Isaac. And this is what more mga kapatid. Ito pa, makinig po kayo. Our Isaac, okay? Our Isaac is not ours if not offered to God. May anak ka ba? Hindi sa'yo yan. Ihandog mo kay God para maging sa'yo. Palakpakan natin. May trabaho ka? Importante yan sa'yo, di ba? Kailangan, mga kapatid, pag sinabi ng Lord, ihandog mo yan sa akin, ihandog mo muna. Kasi mga kapatid, ang sabi ng ating mensahe, our Isaac is not ours until it is fully surrendered to God. What is your Isaac? Who is your Isaac? Tinatago-tago mo kasi mahalaga yan sa iyo. Pero pag hiningi yan ng Diyos, ibigay mo. Hindi yung binibigay mo, yung kanyang hinahanap. Kundi yung pagbibigay mo, yung paghahandog, pagsuko mo sa Kanya. Sakit sa ngipin, Pastor? Hindi ko manguya. Karne ba yan? Hindi po karne ito. Palagay ko, pre-pressure cooker na ng Diyos to eh. Para siyang tripe, yung linalagay sa kare-kare. Tapos merong bagoong. Sarap. Hindi mahirap ito, mga kapatid. Bakit kamo? Meron na pong example eh. Kabutong na anak, binigay. May example na. Going to another mountain called Calvary. Matapos tayo sa Moriah, mayroon pong naghandog din sa Kalbaryo. The Lord provide the lamb for the sacrifice for the sins of the world, and that is Jesus Christ, our Lord. And He is the ultimate provision when all our self-justification and human effort fail. Hinandog niya ang kanyang sarili. Pareho ba? Nakayanan kasi ni Abraham, kaya nakayanan rin ng Diyos. Hindi magkapareho. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ama, ibinigay ang anak. Grabe. Mahal tayo ng Diyos, sobra. Yung kanyang anak, binigay niya. Sa ibang katuruhan, ganito. The giver and the gift, exclusive.
Iba yung nagregalo sa regalo. Unang persona ang nagregalo. Ang rinigalo niya, pangalawang persona. Sino yon? Si Kristo. Ganon ang kanilang pangangaral. Matindi pa rin kasi ang Diyos nagmahal sa atin, masama ang kanyang naramdaman dahil nagsuffer siya kasi yung tao mamamatay sa impyerno kung hindi niya padadala yung anak niya. Kaya nagsakit ng dami na sinacrifice niya anak niya. Bukod sa kanya ito. First person sending the Son, the second person. Pero ganito po yan mga kapatid. Kung ako mga kapatid mag-aasawa at meron akong mahal mga kapatid, natural, liligawan ko yung babae, yung single na babae. Kasi meron ngayon ang liligaw, hindi naman may asawa eh. Mali. Ang iyong liligawan, kung ikaw'y single din yung iyong liligawang babae. Liligawan mo tapos kukunin mo yung matamis niyang oo. Pag sinabi niyang yes, I love you, ang susunod mong gagawin dahil ikaw ay nakatanggap na ng yes sa iyong niligawan at kayo ay magiging forever na, papakasalan mo. Tama? Pwede ko bang sabihin, sa sobra kitang mahal, may kapatid ako. Siya ang magpapakasal sa iyo. Pwede ko bang gawin yun? Ako ang nagmamahal dun sa babae. Ako ang nangligaw. Love ko siya. Hindi naman siya love ng iba eh. So ganun ang nangyayari ngayon mga kapatid, kapag ang paliwanag sa for God so loved the world that He gave His only begotten Son, na hiwalay mga kapatid, yung ibinigay sa nagbigay, sino talaga nagmahal? Pareho nagmahal. Teka muna. Tinatanong ko sino? Anong konteksto? God so loved the world. Okay. Ang inaayos natin dito, sino yung umaksyon dun sa love ng Diyos? Buktong na anak niya, si Kristo. Sa iba, may eternal Son. Diyos yun. Diyos anak, ang tawag nila. Nawala sa Bible po yun, ha? Yun raw ang nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Ano totoo? 1 John 3:16. Anong konteksto ng bersikulo? Perceive the love of God. Ganun din. John 3:16, for God so loved the world. Dito sa 1 John 3:16, we perceive the love of God. Sino ang umibig? Jesus or Father? God dito eh. We perceive the love of God, that He offered His life for all of us. God offered His life for all of us. Siya pala yung nagbigay ng kanyang sarili. Hindi iba. Binigay niya yung kanyang sarili. Siya mismong nag-iisang Diyos, naging tao, napako sa krus para sa atin. The sacrifice is not another sacrifice. Bagamat, sabihin natin, hindi. Katangi-tangi na rin. Pero ibang ginawa ng Lord, siya mismo. Kaya nagsasabi sila, mga father sufferer kayo. Kayong mga oneness, mga one God believer. Ang Diyos nagdusa. Kailangan wag ma-confuse ang tao. Nung ang Diyos naging tao, ang nagdusa yung humanity. Yung tao nagdusa. Kasi kung ang Diyos magdudusa, hindi na siya Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God manifests into flesh. Siya mismo. Doon rin naman sa kanilang pananampalataya na tinuturo nila dalawang persona. Hindi ba rin na nahirapan yung
unang persona, hindi ba sumama yung kanyang pakiramdam dahil yung kanyang nagbugtong na anak na iba sa kanya, na sakripisyo? Umiiyak wag na natin sabihin umiiyak kasi Diyos nga Ama Nagtumatangis rin, lumalabas kasi yung anak ko, binigay ko sa sanlibutan para ang sanlibutan maligtas. Dramatic rin tingnan, pero walang katulad yung tunay na ginawa ng Diyos. Siya mismo, kasi siya mismo ang nagmahal sa ating lahat. Hindi biro ang ginawa ni Jesus. Kung meron siyang hinihingi, ibigay natin. Kasi nung siya nagbigay, lahat binigay niya. He has left His throne to be a human being. Ang sabi nga ng Bible, siya'y hari, naging alipin. Siya'y Diyos, naging laman, mga kapatid. Para sa ating lahat. Panginoon, purihin ka. Dakila ka sa lahat. Oh Jesus, we trudge up our Mount Calvary, mga kapatid, to offer God our obedience only to find there is a cross. Hindi naman tayo maliligtas ng ating pagsunod nung tayo umakyat sa bundok ng Kalbaryo kung hindi maliligtas ka sa paniniwala. Susunod na lang yung pagsunod. Believe the gospel. Obey the gospel. Napakinggan mo ang gospel. Ang Panginoon namatay, nalibing, na buhay na namang muli, naniwala ka ron, purihin ng Diyos. That's not enough. You have to obey. You have to be reconciled. Kailangan makipag-ayos ka sa Diyos. Gusto mo pumunta sa langit, hindi ka naman nagsisisi, you have to repent of your sins. You have to be baptized in Jesus' name. And you have to receive the gift of the Holy Spirit. Kompleto po. Hindi lang naniwala. Kasi yung naniwala, kapareho lang natin, mga diablo, demonyo. Naniniwala rin. Ang mga oneness po, mga kapatid, yung mga diablo, oneness po sila. Alam nila yung tunay na pananampalataya. Yung liar, hindi pwedeng lokohin. They believe in the truth. And what is the truth? One God. They believe in one God. So believe, kulang. Kailangan aksyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Our church and ministry, mga kapatid, belongs to the Lord. Ito lahat, mga kapatid, yung ating mga gawain sa Panginoon, ito lahat. And these are all His. And in closing, we must remember these are entrusted. Pinagkatiwala lang ito sa atin. Hindi tayo nagmamay-ari nito. Kaya mga kapatid, sinasabi ng Diyos na kung hindi man tayo may-ari, kailangan tayo ay katiwa-tiwala. Kaya nga ang sabi, we become true managers or katiwala, mga tinatawag na mga ano ba ang tawag doon sa Tagalog, mga kapatid, mga katiwala ng Panginoon. Para na rin tayo may-ari, pero iniingatan natin ang pag-aari ng may-aring tunay. Our church belongs to God, and these things are just entrusted to us as His gifts, and never can we claim them as our possession. Hindi ito atin, kundi pinagkatiwala lang ng ating Panginoon sa atin. They are a trust given from God. As long as we put Jesus first in our lives, we can all enjoy them for His glory.